Okay, so darako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. As I mentioned last time, we will be preaching from several selected passages from the book of John. And particularly, ito pong mga passages na ito ay ang mga I am sayings ng ating Panginoong Jesucristo. So last Sunday, we discussed the passage that states, the Lord saying, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. So for this afternoon, we will be talking another or one of those I am sayings ng Panginoon na matatagpuan naman sa book of John, particularly chapter 8, verses 12 to 20. At papangalanan po natin, tatawagin natin ang ating pag-aaral sa titulo The Light of the World. Kapag dito natin matatagpuan sa passage na ito, yung claim ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Babasahin po natin ito mula sa bagong ang Biblia, so John chapter 8, verse 12 hanggang 20. So open your Bibles, please. At mainam na sundan po ninyo sa inyong mga Biblia yung aking binabasa. Baka mamaya, hindi na po sa Biblia yung binabasa ko. Pare-parehas po tayo maliligaw niyan. So basahin po natin. Follow me through whatever translation meron ka, English, Bisaya, Tagalog, Ilocano. Walang problema, basta parehas po nating passage na binabasa. Ito po sa Tagalog. Verse 12, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sinabi sa kanya ng mga Fariseo, nagpapatotoo ka tungkol sa iyong sarili. Ang patotoo mo ay hindi totoo. Sumagot si Jesus, kung ako may nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang aking patotoo ay totoo, sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Subalit hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako pupunta. Humahatol kayo ayon sa laman. Ako'y hindi humahatol sa kaninuman. At kung ako'y humatol man, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Maging sa inyong kautusan ay nasusulat na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya sinabi nila sa kanya, nasaan ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi nga ninyo ako nakikilala o ang aking Ama. Kung ako'y inyong kilala, ay kilala nyo rin sana o kilala rin sana ninyo ang aking Ama. Sinabi niya ang mga salitang ito sa kabangyaman habang nagtuturo siya sa templo, sapagkat walang taong humuli sa kanya, o subalit walang taong humuli sa kanya, sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras. Ito po ang salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung narinig niyo na yung kasabihang history repeats itself. Narinig niyo na ba yan? Ang ibig lang sabihin yan ay nauulit lang yung mga nangyayari sa kasaysayan. Matagal lang siguro ang pagitan, pero kung ito yung nangyari na noon, ay mangyari ulit yan sa susunod o sa darating na panahon. Pero sa atin na naniniwala sa Biblia, hindi po tayo naniniwala sa kasabihang ito. We know better. Naniniwala po tayo na ang kasaysayan ay hindi po serye ng mga paulit-ulit na mga event, kundi ang history ay linear. Pag sinabi natin ang history ay linear, meron po itong simula at meron din siyang katapusan. No? At tayo naniniwala na para sa kasaysayan ng mundong ito, ang simula ay Diyos at ang katapusan ay Diyos. No? Ang simula ay Diyos at ang katapusan ay Diyos. Ang kasaysayan ay koleksyon ng mga imprenta sa panahon kung papaano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili at kung papaano ipinakita ng Diyos na ito ang kanyang mga ginawa para ang tao ay maibalik niya sa kanyang sarili. Yan ang history para sa atin. Kaya ang history, not only a series of events na nagpapakita ng galing ng tao, no? Ang history ay revelation ng katapatan ng Diyos at kung papaano ginagawa at tinutupad ng Panginoon ang kanyang mga ipinangako at darating ang panahon na ang lahat ng kanyang mga pinangako gaganapin niya.
Yan ang kasaysayan para sa atin bilang mga mananampalataya. There is only one national history na nai-record sa Bible. Ito na yung history ng Israel. Yun lang ang nag-iisang national history na naisulat sa Bible. Just imagine how privileged the Israelites are. Pero alam nyo, yung privilege na yan ng mga Israelita, hindi po nag-lead sa kanila sa totoong pagkakilala sa Diyos. Ang naging epekto ng kanilang kasaysayan na naitala sa Biblia, naging mayabang sila. Inilayo sila sa Diyos. We cannot expect history to save sinners. Kahit na may kasaysayan mo nakasulat sa Bible, hindi mo pwedeng gamitin. Dahil ako Israelita at ang kasaysayan namin ay naisulat sa Bible, tiyak na maliligtas kaming lahat. However, meron pong isinulat sa kasaysayan kasama ang Israel na ipinahayag ng Diyos na paraan ng pagliligtas ng mga makasalanan. In other words, sa kasaysayan ng Israel, kasama din ang Israel sa plano ng Diyos ng pagliligtas. At yan ay kasama sa kasaysayan ng mundong ito. At ngayon, nakikita natin sa ating panahon, even throughout the history of this world, God saving sinners. And He's forming churches. No? At marami nang naliligtas ngayon from different languages, different countries, different cultures. Kasi yun yung pinangako ng Diyos. No? Na magliligtas siya ng mga makasalanan hanggang makumpleto ang lahat ng iyon sa pagdating ng kanyang anak na si Kristo. So gusto ko i-summarize yung ating pong pag-uusap ngayon, pag-aaral ngayon. Medyo mahaba, no? The historical presentation of God as light became the incarnate light who does not just lead sinners out of darkness but also transforms them into real lights in this dark and sinful world. Yung pong liwanag na naipahayag sa kasaysayan ng Israel ay nagkatawang tao. At itong nagkatawang tao na liwanag, hindi lang siya naggabay sa mga makasalanan patungo sa kaligtasan, pero binabago niya rin yung buhay ng mga makasalanang iniligtas para sila din naman ay maging liwanag. Ayan po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Natati natin sa dalawa yan. Una, the external awareness of God's light. Meron kasing pagkaalam sa liwanag, kaya lang external lang yung kanyang pagkakilala sa liwanag. But in opposition to this, meron po tinatawag na the internal presence of God's light. Internal presence of God's light. So tingnan po muna natin yung una, no? The external awareness of God's light. Marami pong mga scholars, sinasabi nila, ito binasa natin sa John chapter 8, ay isang pista. Ibig sabihin, nung nagsalita ang Panginoon na ako ang liwanag ng sanlibutan, sinabi niya ito sa panahon na mayroong pinagdiriwang na pista ang mga Israelita, at ang pista na ito, kung tawagin, ay ang pista ng mga tabernakulo, or Feast of the Tabernacles. Ang tawag nila yan sa kanilang wika, Sukkot. Sukkot. Hebrew word po yan. Ito po ay pinagdiriwang na pista sa katapusan ng panahon ng pag-aani nila ng kanilang mga pananim. At kapag ka po yung mga grapes and olives nila ay na-harvest na nila sa buong bayan ng Israel. So pagka na-harvest na, katapusan ng harvest time, yun ang hudyat para magsisimula na yung pista ng tabernakulo ng mga Israelita. At ito po'y ginagawa nila para pasalamatan nila ang Diyos sa mga natapos na saganang ani. May pinagkaloob ng Diyos sa kanila, at kasama na dito, pananalangin para sa mga susunod pang panahon na maging mayaman sa pagkulan, katulad niya, mataba ang lupa. At itong pista na ito ay nagsisimula ng Oktubre at natatapos ng Marso. Tagal. No? Yung panahon ng kanilang commemoration ng kabutihan ng Diyos sa kanila pagdating sa kanilang agriculture. So primarily, ito pong Sukkot ay dinesign para alalahanin ng mga Israelita yung panahon sa kanilang kasaysayan kung saan sila ay nagbabiyahe sa ilang papunta sa lupang ipinangako. So yun yung panahon na inaalala. So hindi lang pala harvest, na parang na-modernize na rin. So nire-interpret nila no, na ang pista ng tabernakulo ay para sa kasaganaan ng kanilang mga ani. Pero originally and biblically, sa kanilang history, ang Feast of Tabernacles
ay ginagawa para alalahanin ng Israel yung ginawa ng Diyos sa kanila na pag-iingat, pagpa-provide at protection sa kanilang mga kaaway during the time of their wilderness travel. Mababasa niyo po yun sa Leviticus chapter 23, verses 33 to 43. At pangkaraniwan, pagka inaalala to, ng panahon ng Old Testament, doon sa week na yon ng Feast of the Tabernacles, ay nagtatayo sila ng mga tolda, maliliit na mga tolda. Kaya tinatawag din itong Feast of Booths, yung mga tolda. And during this time of the feast, ito pong mga Israelita, mga pamilya. At lahat ng mga Israelita yan, pagka panahon ng tabernakulo, lahat sila ina-expect na gumawa ng mga tolda. Doon sila titira ng 1 week. Hindi sila sa bahay na titira, kundi doon sa mga tolda. Kasi pinapaalalahanan nila, ganito yung mga ninuno natin nung sila bumabiyahe mula sa Ehipto papunta doon sa lupang pangako. Wala silang sarili bahay. Tolda lang ang kanilang tinitira. So it's a way of reminding themselves na ang Diyos ang nag-iingat sa mga ninuno natin, nag-provide ng pangangailangan nila, at nagdala sa kanila sa lupang itinangako. So titira lang sila ng isang linggo. At isa sa mga main event ng Pista ng Tabernakulo, every night, for 1 week, ang mga kalalakihan, lahat ng kalalakihan niya ng Israel, ay humahawak ng sulo, torches. Tapos sisindihan nila yon, at every night yon for the entire week, ay tinataas nila yung mga sulo na yon at umaawit sila ng mga songs of praise. Imagine, yung lahat ng kalalakihan, so hindi natin alam yung population ng mga kalalakihan. So, by the thousands yan. May hawak ng mga sulo, nandun sila sa templo, yung mga sulo nila at yung mga liwanag ng sulo nila, pinupuno yung buong templo. At hindi na yung buong templo ang pinupuno ng liwanag ng kanilang mga sulo, kundi yung buong kapaligiran ng templo. So siguro, kung tatanawin mo ang Jerusalem mula sa malayong lugar, makikita mo nagliliwanag yung Jerusalem because of these torches na hawak ng mga kalalakihan. Actually, sabi ng mga scholars, it was one of those nights na nagliliwanag ang temple at ang buong Jerusalem dahil sa mga sulo ng mga kalalakihan. Nagsabi ang Panginoon, ako ang liwanag ng sanlibutan. So, ito po lahat ng extravagant celebration na ito ng mga Israelita. Kaya yung tinutukoy ko na external awareness of the light. At may dalawang gusto kong i-highlight na bagay dito, patungkol dito sa external awareness of the light. Una, seeing the light in the history of Israel. So sila, bilang mga Israelita, kaya nila ginagawa yan, kasi alam nila yung history nila. Alam nila yung kasaysayan nila. At alam ng mga Israelita kung ano ang significance ng liwanag para sa kanila at sa kanilang history. Sa kanilang history, alam ng mga Israelita, kasi kinukwento, kahit hindi sila nabuhay noon, pinasapasa ng mga magulang sa kanilang mga anak at sa mga anak ng mga anak, mga apo ng mga apo, yung mga kwento na nangyari sa kasaysayan ng Israel bago sila dumating sa lupang pangako. At ang isa sa mga highlights ng kanilang travel dun sa wilderness, ay ito mababasa natin sa Exodus chapter 13 verse 21. Nakasulat dito, ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi naman ay isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Hindi natin minsan napapansin yun sa bahagi ng kanilang travel during their history. Yung bansa Israel, pagka-araw, sa unahan nila mayroong haliging ulap. Yun ang guide nila. Yun ang protection nila. Paggabi naman, yung haliging ulap na yun, nagiging haliging apoy. Kaya alam ng mga Israelita kung anong significance ng liwanag sa bayan ng Israel. Ito yung liwanag sa gabi na gumagabay sa kanila habang sila ay naglalakbay sa madilim na wilderness. Ito pong pillar of cloud and pillar of fire na ito, hindi lang basta nagbigay sa kanila ng guide at liwanag sa kanilang daan o direction, guide, nagbigay din ng protection sa mga Israelita, lalo na nung sila hinahabol ng mga Israelita, ng mga Egypto, nung sila papunta doon sa Red Sea, yung kwento na yun. Ito pinakasulat sa Exodus 14 verse 24.
Sa pagbabantay na sa kinaumagahan, tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. So hindi lang pala guide, hindi lang pala nagsiserve na light sa gabi, yung haliging ulap, pero ito rin pala ay protection. Just imagine, bayan po ito, hindi po ito konting tao, marami sila. At habang naglalakbay sila, wala naman silang army. No? Wala naman magpo-protect sa kanila. Wala naman silang mga horses, no? Ang dala-dala nila, yung mga hayop na nagdadala ng mga gamit nila. So, yung palang protection nila pagkagabi at pag-araw, yung haliging ito. Yung haliging apoy at yung haliging ulap. So, protection din nila yan. Pero ang problema, itong mga Hudyo na ito, yung mga Israelita na ito, alam lang nila yung liwanag externally. Ay, kita nila kasi may haliging apoy sa gabi. Amazing yun, ano? Nakikita mo haliging apoy, nauuna sa iyo habang naglalakbay. Hindi natin alam kung gaano kalaki yung haliging apoy na yun, yung haliging ulap na yun. Kaya lang, para sa kanila, yun lang yung pagkaintindi nila sa liwanag. Ang liwanag para sa kanila ay parang pangkaraniwan lang na manifestation, spiritual manifestation or miracle. Light, actually in common understanding ng mga religion, ay symbol para sa kanila ng Diyos or symbol ng mga special beings. Even pagans, meron po silang pagkaintindi sa ibig sabihin ng liwanag. Para sa kanila, ang liwanag ay ang kanilang mga Diyos na sinasamba. Diba yung iba sumasamba sa araw, iba yung sumasamba sa buwan, yung iba yung sumasamba sa apoy. Para sa kanila, yan yung Diyos na dapat sambahin. At ang mga Hudyo, habang lumilipas ang panahon, ang para sa kanila yung liwanag ay seremonya na lamang sa panahon ng Pista ng Tabernakulo. Mula dun sa pagkakilala na ang liwanag ay Diyos, na gumagabay sa kanila at nagbibigay sa kanila ng proteksyon, ang liwanag naging pista na lamang sa Pista ng Tabernakulo. Siguro umaawit din sila. Pagka-Pista ng Tabernakulo, Psalm 27 verse 1, sabi niya ng Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? Siguro kinakanta nila yan during the Feast of the Tabernacle. O siguro sa bahay, pag tinuturuan nila yung kanilang mga anak, inaawit nila yung Genesis chapter 1 verse 13. O binabasa nila, ano nakasulat doon? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. O siguro pagka pinag-uusapan nila sa sinagoga ang kahalagahan ng kautusan, inaawit nila yung Psalm 119 verse 105. Ano nakasulat doon? Ang sabi diyan, ilawan ng aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Siguro hanggang doon na lang. Hanggang kanta na lang yung kanilang pagkaintindi sa liwanag ng Diyos. Siguro sa history na lang nila naaalala yon, o kaya naman sa Pista ng Tabernakulo na lang nila naaalala na ang Diyos ay liwanag. Nakakalungkot lang kasi ang Israel napakayaman ng kanilang kasaysayan pagdating sa Diyos. Lalo na pagdating sa mga ginamit ng Diyos na simbolo para sa kanyang sarili tulad ng liwanag. Para alalahanin ang pag-ibig niya, ang pagliligtas niya, ang provision niya. Kaya para sa Israel, habang tumatagal, nagiging mechanical na lamang ang kanilang understanding ng light. Siguro, inaalala nila sa isang mayamang pista, maliwanag na pista every year, pero yung kahalagahan nito hanggang ceremony na. Ikaw, ano ang pagkaintindi mo sa liwanag ng Diyos? Ano ang ibig sabihin ng liwanag ng Diyos para sa iyo? Pangalawa, understanding the light in the Holy Scripture. Understanding the light in the Holy Scripture. Ang malungkot sa mga Israelita, alam nila nung umpisa ang ibig sabihin ng liwanag. Pero nung habang tumatagal, ang liwanag para sa kanila ay naging book knowledge na lang. Naging historical fact na lang. Sino ba yung liwanag? Sino ba yung haliging ulap? Sino ba yung haliging apoy? Na naggabay sa kanila, nagprotect sa kanila. Sa Biblia, sa Old Testament, malinaw na ang haliging ulap at ang haliging apoy na nagbigay sa kanila ng liwanag sa kanila. Walang iba kundi si Yahweh.
Ang Diyos ang liwanag. It was Yahweh. Siya yung haliging ulap sa umaga at siya yung haliging apoy sa gabi. Ito yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 9 o Exodus chapter 33 verse 9. At kapag si Moises ay pumapasok sa tolda, bumababa ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda at ang Panginoon ay nakikipag-usap kay Moises. So yung bumababang haliging ulap ay hindi lang parang ulap. No? Ang haliging ulap na bumababa ay manifestation ng presence ng Diyos. Ang ulap na yun ay ang Diyos. Yung ulap na yun sa umaga na nagiging haliging apoy sa gabi ay ang Diyos. Hindi po ito isang simpleng miracle o hindi po ito mga pinaghalong chemical na nagiging maliwanag. The light in the Old Testament is a person. In fact, itong Diyos na ito, sa lumang tipan, ay ang Diyos din na nagkatawang tao. Tandaan niyo po yung sinabi sa Genesis chapter 3 verse 15. Sabi doon, ang Mesyas ay panganganak sa pamamagitan ng isang babae. Pero pag tinignan mo sa Isaiah, yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 15, yung ipanganganak na Messiah ay magiging liwanag ng sanlibutan. Pakinggan yung sinasabi ni Isaiah chapter 49 verse 6. Sabi diyan, ikaw, yung Messiah, ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. So hindi pa pinapanganak ang Panginoong Jesucristo, inihula na siya bilang Mesyas ay magsisilbing liwanag ng sanlibutan. Siya ang gagabay sa mga makasalanan hanggang sa dulo ng lupa patungo sa kaligtasan ng Diyos. The word light dito po sa Isaiah 49 means light of instruction. Ibig sabihin, ang liwanag na ito, magtuturo siya, gagabay siya, maglilid siya sa mga makasalanan patungo sa liwanag ng kaligtasan. Kaya lang nakita ng mga Israelita, yun lang panlabas na liwanag. The external light. Walang spiritual meaning sa kanila yung light. Basta magsisindi sila ng sulot. Pagkapista ng tabernakulo, isang linggo nilang gagawin yan. Aawit sila ng mga himno, magsasaya sila, pero hanggang doon na lamang. Di ba, ganyan din ang maraming tao ngayon. Ang liwanag para sa kanila ay liwanag. Pag walang liwanag, dilim. Pero sa Biblia, there is a deeper meaning for light. Ang liwanag ay ang Mesiyas na magliligtas sa mga makasalanan. Ang kanilang mga kasalanan, ang mga kasalanan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, pinagtigas yung kanilang mga puso. Kaya yung kanilang puso, tumigas yung kanilang mga mata ay nabulag. Hindi nila na nakikita na ang Panginoong Jesucristo, yung ipinangakong liwanag, yung pinangakong Messiah, na maggagabay, magtuturo, magliligtas sa mga makasalanan, nasa harapan na nila. Sinabi na ng Panginoong Jesucristo, ako ang liwanag ng sanlibutan. Pero anong naging response nila? Hindi sila naniniwala. They dismiss the Lord Jesus Christ as a fool. Di kami naniniwala sa sinasabi mo. Di kami naniniwala sa sinasabi mo, ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Pero sa kanilang kasaysayan, pinakita ng Diyos mula sa lumang tipan, sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng mga hula, na mayroong liwanag. Ang Diyos ang liwanag, at ang liwanag na ito magkakatawang tao, at ang liwanag na ito tatawagin Mesyas. Pero hanggang doon na lamang sila sa external awareness of the light. So, paano pinakita ng mga Hudyo katigasan ng kanilang mga puso? Sabi sa verse 13, sinabi ng mga Pariseo sa kanya, nagpapatotoo ka tungkol sa iyong sarili, ang patotoo mo ay hindi totoo. Ni-reject nila ang liwanag ng Diyos, imbis na paniwalaan nila. Mga Hudyo, mga Israelita po ito. Dapat kung alam mo yung kasaysayan mo, nakikita mo yung development nung liwanag sa lumang tipan, hanggang sa ito ay naging liwanag na nagkatawang tao. Hindi nila nakikita yun. Bulag sila. They rejected the light. Instead of believing the claim of Jesus, sinabi nila, hindi kami maniniwala sa sinasabi mo. Nagsisinungaling ka.
Di ba sinabi sa batas ni Moises, kailangan maraming mga magpapatotoo sa sinasabi mo. Eh, ikaw lang ang nagsasalita. Sino pang magpapatotoo sa sinasabi mo? Kung wala ka ng ibang magpapakita sa aming magpapatotoo, diyan sa sinasabi mong ikaw ang liwanag ng sanlibutan, nagsisinungaling ka. At kung nagsisinungaling ka, hindi ka namin paniniwalaan. Hindi ba ganyan din nangyayari sa mundo natin ngayon? Pinapangaral natin si Jesus ang light of this world. Diba? Kahit yung sineselebrate ng mga tao na Christmas, di ba nagsimula yan with a bright light from the sky? Nakita nila yung bituin mula sa langit. Doon nagsimula yun eh. Yung bituin na yun, nagtuturo doon sa ipinanganak na Mesyas. Yung liwanag na nagkatawang tao. Pero ang sabi nila dito, you're lying. You're a fool. Walang mapapatotoo ng sinasabi mo. Therefore, we will never believe you. The very light of God that the Jews were celebrating nung panahon na yon, ng pista ng tabernakulo, nasa harapan na nila, pero hindi nila na-recognize. Hindi nila tinanggap, hindi nila pinaniwalaan, hindi nila pinanampalatayaan. That is also what is happening right now in this world. Pinapangaral natin si Jesus na siya yung liwanag na magdadala sa atin sa kaligtasan ng Diyos. Siya yung pinangakong liwanag sa lumang tipan. At siya pa yung liwanag ngayon na gumagabay sa mga nasa kadiliman. Pero ang ginagawa ng mga tao sa kadiliman, we refuse to recognize Jesus as Savior. Gagawa kami ng sarili naming pamamaraan. They are not accepting Jesus as the light. Instead, dinidismiss as a fool. Yung iba, dinidismiss si Jesus na tao lamang. Nasasabihin nila, hindi, meron din kaming Kristo. At siya ang tagapagligtas namin, kaya lang hindi siya tao. Huh? Kung ikaw'y maniniwala sa isang Kristong hindi tao, naniniwala ka sa isang Diyos-Diyosan. Kapagkat hindi yun ang Diyos ng Biblia. Hindi yun ang Kristo ng Biblia. Kapagkat ang Kristo ng Biblia ay Diyos na tao rin. Tao na Diyos din. God-man. So, dinidismiss nila yung Jesus ng Biblia. Claiming His name, but disbelieving His claim. Ganyan yung mga audio ang panahon na ito. Sana hindi tayo ganyan. No? Maliwanag na ipinapangaral sa Jesus ang liwanag. Siya yung liwanag na katawang tao at nag-aanyaya sa mga makasalanan na lumapit sa kaligtasan, lumapit sa daan ng pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang liwanag, pero tinatanggihan. Ang tinatanggihan ng isang tao ng liwanag, gusto niyo manatili sa dilim. At kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong paglakad sa dilim, ang kahahantungan ng iyong daraanan ay kapamakan. Pangalawa, na major point natin. So nakita natin yung mga Hudyo, mayaman ang kanilang kasaysayan, nasa kasaysayan nila ang liwanag ng Diyos na nagkatawang tao, pero hindi nila kinilala. Hanggang external awareness lang sila. Pero importante, yung tinatawag na the internal presence of God's light. Yung mapa sa akin ng liwanag. Ang claim ng Panginoong Jesucristo dito, siya ang liwanag ng sanlibutan. Pero hindi natapos doon. Yung kanyang deklarasyon na siya ang liwanag ng sanlibutan, may kasamang pag-aanyaya o imbitasyon. Ano sabi niya sa verse 12? John chapter 8 verse 12. Sabi niya, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi makakaroon ng buhay o magkakaroon ng ilaw ng buhay. Naalala ng mga Hudyo yung liwanag ng Diyos sa kanilang kasaysayan, makulay ang kanilang celebration, masaya ang kanilang pista, pero walang biyaya, walang grace. It's all external, it's all mechanical, it's all show, palabas lamang. Ililiwanagan nila ang templo, ililiwanagan nila ang buong syudad, pero yung liwanag na nagkatawang tao na nasa harapan nila, hindi nila makita. Ang nanaig yung kasi pagiging makasalanan. Ang nanaig yung kadiliman ng kanilang puso. Tinanggihan nila ang liwanag ng Diyos. Tinatanggap nila ng Diyos ay liwanag, kaya nga sila nagse-celebrate ng pista ng tabernakulo. Kaya nga sila nagagawa ng mga tolda para alalahanin na yung Diyos sa lumang tipan, siya yung gumabay sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng haliging ulap at haliging apoy. Pero wala sa kanilang loob. Wala sa kanilang kalooban ng liwanag ng Diyos. Nagse-celebrate sila ng liwanag, pero yung liwanag wala sa kanila. The light has come to them,
but they chose to remain in the darkness. The reaction of these Jews demonstrate yung katotohanan ng mga makasalanan sa mundong ito. So ano yung kailangan natin para magkaroon tayo ng kakaibang tugon sa liwanag ng Diyos? Dalawang bagay. Una, we start believing the light as who He really is. Hindi as what it really is, kundi the light as who He really is. Kung sino talaga siya. Ano sabi sa verse 14? Kung ako ngayon nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang aking patotoo ay totoo, sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Subalit hindi niyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako pupunta. Yung pong totoong pananampalataya ay ang paniniwala, hindi lang ang pangalan ng tagapagligtas ay Jesus. Kahit naman sino naniniwala ang pangalan ng tagapagligtas ay Jesus. No? Kaya ng iba, pinapangalanan yung mga anak nilang Jesus. No? Dahil mataas ang kanilang respeto sa pangalang Jesus. Pero hindi po yung naniniwala ka ng pangalan ng tagapagligtas ay Jesus. Dapat naniniwala ka na si Jesus ang tagapagligtas. Naniniwala ka na si Jesus ang tagapagligtas mo. Yung pong mga Hudyo, naniniwala naman sila sa Mesyas. Naniniwala din sila sa mga pangako, mga hula na may darating na Mesyas. Alam nila yung kanilang kasaysayan. Kinukwento nila sa kanilang mga anak. Kasama sa kanilang mga pinag-aaralan sa sinagoga. But everything they know about the Messiah are nothing but book knowledge. Ganyan ang maraming tao sa mundo. Kilala ang Diyos, nagbabasa din naman ng Bible, nakikinig din naman sa pangangaral. Pag tinanong mo ano yung Trinity, sasagutin ka. Pag sinabi mo, naniniwala ka ba na si Jesus pinanganak ng isang tiyan, na si Jesus ay walang kasalanan, naniniwala naman sila. Pero hindi ibig sabihin na alam nila ang lahat ng ito, totoo sa kanilang buhay. Naranasan ba nila ang mga katotohanan na ito? Ito mga Hudyo, nababasa nila yan. Ang totoo, kabisado nila. Ang lahat ng kasulatan na may kinalaman sa pangakong Mesyas. Mga magulang nila, pinapaalala sa kanila sa bahay. Pag umaten sila ng sinagog, naririnig lagi nila sa mga teacher ng salita ng Diyos. But knowing the facts about the person does not mean knowing the person intimately. Kahit marami kang alam patungkol kay Jesucristo, hindi ibig sabihin kilala mo si Jesucristo. Kahit marami tayong impormasyon na alam patungkol sa Panginoong Jesucristo at sa Biblia, hindi ibig sabihin Kristiyano na tayo. Saving faith means believing that Jesus is God who became man. Saving faith is believing that the incarnate God namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay at ngayon ay nasa langit. Yun ang ibig sabihin ng tamang paniniwala. At ang paniniwalang nagliligtas ay ang pagtitiwala mo ng buong buhay mo dito kay Jesus na ito na tanging tagapagligtas. That is what we mean by we start believing the light as who He really is. Hindi natin pinaniniwalaan si Kristo dahil narinig lang natin. Pinaniniwalaan natin si Kristo dahil may relasyon tayo sa Kanya. May relasyon ka na ba kay Kristo? Ikaw ba yung nagsugo na ng iyong buhay sa Kanya? Pangalawa, we stop subjecting the light to human standards. So una, we start believing the light as who He really is. Pangalawa, we stop subjecting the light to human standards. Ito yung naging problema ng mga Hudyo ng panahon na ito. Imagine from their history, alam na nila kung sino yung liwanag. Tapos, nakita pa nila sa kanilang mga mata kung sino yung Mesyas. Pero hindi sila nanampalataya. Bakit? Sabi sa verse 15 ng ating passage, sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat humahatol kayo ayon sa laman. Ano ibig sabihin nun? Instead na maniwala sila sa Panginoong Jesucristo, sinuri nila ang Panginoong Jesucristo ayon sa taong pamamaraan. Ano ibig sabihin nun? Naghanap sila ng ebidensya na siya nga yung liwanag na ipinadala ng Diyos. At dahil wala silang makitang ebidensya,
ebidensya, walang ibang magpapatotoo sa Panginoong Jesucristo, which is not true. Napakaraming nag-testify sa Panginoong Jesucristo, John the Baptist. Diba? Siya yung unang nagpatotoo patungkol sa identity ni Jesus Christ. Narinig pa ng mga tao yung tinig ng Diyos na sinasabing, ito ang aking anak na pinakamamahal. Sundin ninyo siya. Pero para sa mga taong ito, kahit nababasa nila sa kanilang history book, kahit na alam nila from the mouths of their parents, grandparents, kahit na sila mismo na pag-aralan nila sa sinagoga, kahit nakaharap na ng Panginoong Jesucristo sa kanila, ang sabi nila, hindi ka ang liwanag ng sanlibutan. You're not the light. You're not the Savior. Kita mo yung absurdity ng disbelief? Na ganito? Yung mga nabubuhay sa liwanag, hinuhusgahan yung liwanag ng Diyos. Yung mga bulag, hinuhusgahan yung liwanag na galing sa Diyos. Yung mga patay sa kanilang kasalanan, hinuhusgahan yung buhay ng Diyos o buhay na nanggaling sa Diyos, ang liwanag ng Diyos, ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, nabaliktad na. Ako ang magsasabi kung anong tama at hindi tama. Ako ang magsasabi ng totoo at hindi totoo. Hindi ikaw, Jesus. Hindi ang Biblia, ako. Ako ang masusunod. Ganyan yung ginawa ng mga Hudyo. Bakit ba pagtatanungin mo patungkol sa science, madami namang alam ng mga tao. Alam nga ng mga tao na ang mundo hindi flat. Alam na nga ng mga tao na ang mundo ay umiikot sa araw. Alam naman ng mga tao na totoo ang buwan sapagkat nakalapag na ang tao sa buwan. Totoo nga bang nakalapag na ang tao sa buwan? Sabihin naman ng iba. Alam na nila maraming bagay. Kaya ano nangyari? Yung mga nilikha ng Diyos, iniisip nila dahil marami na silang alam, kaya na nilang ipaliwanag ng Diyos. Yung mga tao, dahil marami na silang narating, marami silang achievement, kaya na nilang ipaliwanag ang kaligtasan ng Diyos. Kaya na nilang sabihin, ayaw ko maniwala dyan dahil hindi totoo yan. Dahil marami na akong alam. Alam nyo, yung ganitong klase ng parangatwiran na marami na akong alam, kaya hindi ako naniniwala, hatol ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Word of God sa John chapter 3 verse 19. Sabi dito, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ayun, kaya pala ganun. Kaya pala ayaw ng mga nasa dilim na kilalanin na si Kristo ang liwanag sapagkat nabubunyag o nahayag ang kanilang mga kasamaan. Hindi ba totoo naman yung mga masasama ayaw sa liwanag? Gusto sa dilim? Bakit? Para hindi makita ng mga tao yung kanilang kasamaan. Ganun ang ginagawa ng mga Hudyo. At ganun ang ginagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon na ayaw maniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Bakit? Sapagkat mahayag ang kanilang kasalanan. At ayaw ng tao yun. Ayaw nila nahayag ang kanilang kasalanan. Kaya sila lamang ng mga kinilos ng Diyos ang kikilala na si Jesus ang tagapagligtas at aalisin ng Diyos mula sa hatol na ito. Habang dumadami ang alam ng tao, nasusupress yung kanyang inherent desire na makilala ang Diyos. Alam niyo ba na nilikha ng Diyos ang tao na mayroong matinding pagnanais na makilala ang Diyos? Pero dahil sa kanyang kayabangan, dahil sa kanyang kasalanan, yung kanyang pagnanais na makilala ng Diyos na pinapalitan ng pagtanggi sa Diyos. Ayan na ang liwanag sa harapan ng mga Hudyo. Sinabi niya na mismo, ako ang liwanag ng sanlibutan. Pero ang sabi ng mga Hudyo, hindi ka ang liwanag. Dahil kulang ka sa magpapatunay na ikaw ang liwanag. Nag-iisa ka lang. Para kami maniniwala sa iyo. Unless, kalimutan natin at talikuran natin yung ating sariling mga pamantayan at magpasakop sa Diyos at sa Kanyang pamantayan, hindi tayo maliligtas. Unless, naiwanan natin yung ating mga sariling standards of what is right and what is wrong,
Unless iwanan natin yung ating sariling standard of what is correct and what is incorrect, at magpasakop tayo sa Diyos at sa Kanyang standard, hindi ka maliligtas. Alam niyo yung mga taong nasa impyerno, yung mga taong hindi papasok sa kaharian ng Diyos, sila yung mga tao na nagsabi, ako ang magdidikta sa sarili ko kung ano ang tama at hindi tama, at kung sino ang paniniwalaan at kung sino ang hindi paniniwalaan. Dito sila ngayon, sa lugar ng kapahamakan. Unless we abandon our own standards and submit to God's standards, we will never be saved. Siguro pang wakas, gusto kong sabihin dito, dapat yung ating external awareness of the light ay tumbasan ng ating internal experience of the light. Ang mga Hudyo kasi puro external. Dapat magkasama yung external awareness, alam mo kung sino yung liwanag, at yung internal awareness, naranasan mo ang liwanag na iyon na galing sa Diyos. Sabi ng Panginoon, actually, sa history ng Israel, yung Diyos na nagiging apoy na haligi sa gabi, nag-iingat sa mga Israelita para kahit gabi at madilim, nakakalakad sila. Hindi sila nadadapa. Hindi sila natitisod. Ganyan din ang pangako ng Panginoong Jesucristo sa mga taong magtitiwala sa Kanya at maniniwala na Siya ang liwanag ng sanlibutan. At pag nagtiwala tayo sa Panginoon, hindi lang niya tayo ingatan sa pagkatisod, hindi niya lang tayo ingatan sa pagdapa, hindi niya lang gagawing malinaw ang ating daanan. Ang pangako ng Diyos sa atin, tayo mismo magiging liwanag. Ang sabi ng Panginoon, sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, hindi kailanman matitisod, hindi kailanman mapapahamak, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ibig sabihin, tayo mismo magkakaroon ng liwanag. Tayo mismo magiging liwanag. Yung po salitang have, dun sa verse na ito, no? Sa English kasi sabi, but will have the light of life. Ang ibig sabihin po niyan, sinasabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lang po tayo lalapit sa liwanag, hindi lang natin mararanasan ang liwanag ng pagliligtas ng Diyos, but in a sense, we will be like the Lord. Magiging liwanag din tayo. When we believe in Jesus, we will not just be saved, but we will become light bearers. Tingnan mo sabi sa Ephesians 5:8, sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ibig sabihin, pagka pala ng isang sinner, naging Christian, hindi lang niya na-experience yung liwanag ni Kristo, kundi siya mismo magiging liwanag. Kaya pala may verse na ganito sa Matthew 5:14-16. Ano sabi doon? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang tinutukoy yung mga Christian. Sabi ng Panginoon, ako ang liwanag ng sanlibutan. Sabi ko, ikaw ay lalakad sa liwanag na ito, magkakaroon ka ng ilaw o liwanag sa iyong buhay. Sabi dito sa Matthew 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Hindi nila sisindihan ng isang ilawan at ilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat na nasa bahay. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kita mo, yung liwanag na si Jesucristo, pag ang isang makasalanan ay nanampalataya sa Kanya, nagbigay ng buhay sa Kanya, yung mananampalataya, magiging liwanag din. At ang magiging trabaho ng mga liwanag na ito, dali ng mga nasa dilim sa liwanag ng kaligtasan. Tayo liwanag katulad ng Panginoon. Tayo ay mga parola. Ano yung parola? Tayo yung liwanag na nakikita ng mga barko na nasa madilim na karagatan. Yun ang nagbibigay ng direksyon kung saan papunta kung saan yung lupa. Ganun ang trabaho ng Christian. Para tayong buwan. Alam niyo yung buwan, wala naman siyang sariling liwanag. Pero saan nagagaling yung liwanag ng buwan pag gabi? Ha? Saan nagagaling yung liwanag ng buwan sa gabi? Wala naman siyang sariling liwanag eh. Yung liwanag ng buwan galing sa araw. So parang yung malaking mirror at night, reflecting the light of the sun. So para tayo mga buwan,
reflecting the light of the Son of God. Kung tayo nanampalataya sa Panginoon, we will not just experience the light, aalisin tayo sa dilim, lalakad tayo sa kaliwanagan, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. But we will also become light that will direct people, sinners, to the Lord Jesus Christ. Kung ikaw hindi pa Christian ngayon, challenge sa'yo, don't just look at the light. Huwag mo lang tingnan yung liwanag na si Yesu Cristo, lumapit ka sa liwanag. Manampalataya ka sa liwanag. Yakapin mo yung liwanag. Sabi ng Panginoon, when you realize this internal presence of light in you, you will also become a light to the sinners of this world. Kaya yung mga Christian and church, ang goal natin is to preach the gospel sa mga makasalanan because we are the light of the world, just like the light of the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay papasalamat kasi pinakita niyo po sa amin, hindi kami katulad ng mga Hudyo, mga Israelita. Pagamat alam nila ang liwanag, nakita nila ang liwanag, naranasan nila yung blessing ng liwanag na ito. Nakita nila yung nagkatawang taong liwanag, ang Panginoong Jesucristo, but the problem is, they rejected the light. Na gusto nilang manatili sa dilim. At napahamak ang marami. Tulungan mo po kaming huwag gumaya sa example ng mga Hudyo. Tulungan niyo po kaming manampalataya na si Jesucristo ang aming liwanag. At magtiwala kami sa kanyang liwanag, sa kanyang pangako na sino mang lalakad sa kanyang liwanag ay hindi na lalakad sa kadiliman at sila magiging liwanag din sa sanlibutan kung saan sila din naman ay magdadala ng mga nasa kadiliman patungo sa liwanag na kaligtasan. Help us na hindi lang namin ito ma-appreciate kundi ma-experience. At ikaw lang ang may kakayahan na gawing totoo sa buhay namin ang liwanag na ito ng sanlibutan. Sana yung mga nasa dilim pa ngayon dito, huwag sila mag-enjoy, masatisfy na nasa dilim, kundi hangarin na mapunta sa liwanag ng kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng liwanag na nagkatawang tao, yun ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So para po sa ating response, tayo po lahat ay tumayo. Awitin natin yung tamang hamang-hang luwaga.